SRP? Suggested Retail Price, Mare. Ang SRP ng mga bilihin ay pinag-aaralan ng DTI at manufacturers para maging gabay ng consumers. At masigurong tapat ang retailers' prices. Presyo katanggap-tanggap. So sulit! SRP, goodbye when you buy. Pag nag-online shopping, use hard-to-guess passwords. Give required info only. Check the contact information of the website. Verify super deals and use secure payment only. Study the terms and conditions. After every transaction, log out. The Buy When You Buy online. Pakinggan mo ang pintig ng nag-aalab na puso. Tumutugtog, umaawit pagkat buklod-buklod. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Magsasayaw tayo't magdiriwang, sabay-sabay paliparin, bila-bilang pangarap natin dadalhin sa kaluwagan. Ramdam pagmamahal, ika'y kayamanan, puso ng Pilipinas. Habang isang panaginip, habang binabaybay ang paraiso na iyong hatid. Sumasalubong ang ganda ng putong, kami ang hari at ang reyna sa piling mo. Sa aming puso'y natatangi, Marinduque man din galing. Sa iyong ganda'y nabighani, kaya't sa amin mananatili. Pamanay maghahari, pangalan mo'y ibumani, haratin ibarinin tingin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alab ng puso natin. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, puso ng Pilipinas. Kumatuway ang alab. Ano-ano kaya ang mga programa ng opisina ng Department of Trade and Industry Marinduque?
at ano ang mga mahalagang papel na kanilang ginagampanan. Ngayong ang ating probinsya, ang ating bansa, ay nasa ilalim ng health emergency crisis, bunsod ng pandemyang COVID-19. Alamin natin ang mga kasagutan sa mga tanong na yan ngayong araw sa ating programang Kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako po, si Romeo Matac Jr., ang inyong Provincial Information Officer. Welcome sa ating kapihan sa PIA Marinduque, kung saan ay kinakapanayam natin ng iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang Officer in Charge, Provincial Director ng Department of Trade Industry o DTI Marinduque. Walang iba kundi si Mr. Roniel Macatol. Magandang araw po, sir. Welcome sa ating kapihan. Magandang araw, Sir Myong, at magandang araw po sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque. Kumusta po muna kayo, sir? Yan, sir. Bagamat nasa gitna po tayo ng pandemya, ay patuloy po yung mga programa at serbisyo po namin sa Department of Trade and Industry. At tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kababayan. No? Ang DTI naman po, ang mandato namin sa DTI ay yung tulungan yung mga negosyante at alalayan din yung ating mga consumer, no. Yung dalawang mandato po na yon ay may mga programa po tayo diyan na mamaya po ay ipapaliwanag po natin at ipapaalam po natin sa ating mga kababayan. Ang atin pong mga kasamang, mga public servant dyan po sa DTI Marinduque siguro, pagkakataon po ito para batiin po muna natin sila. Ayan, so binabati po natin yung ating mga kasama sa opisina ng Department of Trade and Industry. Sa opisina po ngayon kami ay nasa 50% capacity, no? Pero yung iba po sa amin, no, lalo na po yung ating mga negosyo center staff ngayon ay nasa labas ng opisina at namimigay po ng livelihood kits, no, doon po sa isang programang tinatawag na negosyo serbisyo sa barangay. At siguro magandang batiin din po natin, umpisahan po natin ang pagbati sa ating Regional Director ng DTI Mimaropa na talaga namang napaka-supportive po at sa lahat po ng ginagawa naming mga virtual presser kung saan ay kailangan po ang kanyang presensya, yan po ay palaging dumadalo. So, good morning din po sa aming Regional Director, si Regional Director Joel B. Valera. Ito po ay talagang iniuutos niya po sa amin na ibahagi sa ating mga kababayan, no, makipag-ugnayan sa media, sa Philippine Information Agency, at para po makarating, malaman ng ating mga kababayan yung mga ginagawa po ng aming ahensya para po sa mga negosyante at sa mga consumer. At sa atin pong pagpapatuloy, nais po muna nating batiin ang ating mga kasama dito po sa Philippine Information Agency Marinduque. Gayon din po ang aming mga kasamahan dyan naman sa Philippine Information Agency Mimaropa. Sa pangunguna po ng aming Regional Director na si Dr. Joey Alagaran at ang lahat po ng bumubuo sa PIA Mimaropa. Gayon din po dito sa ating media partner, sa ating local media partner, ang ating pong kapihan sa PIA Marinduque ay sabayang sumasahing papawid sa pamamagitan po ng ating local cable Channel 3. Ito po ay ang Lucky 7. At gayon din po sa Marinduque News Network, ang ating pong media partner. Sa bahagi ng technical, makapiling po natin Mr. Santino Latorena. Sa bahagi po ng produksyon, nandyan po si Mark Cesar Ola, si Carl Angelo Bunyag, at aming partner, ang Managing Director ng Marinduque News Network, Adrian Rosales. Mga kababayan, sa pagkakataon pong ito, atin po at muli ko pong ibinibigay sa inyo
ang atin pong OIC Provincial Director, Mr. Roniel Macatol, para sa kanyang ulat sa bayan. Muli po, magandang araw mga kababayan. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa kapihan sa Philippine Information Agency. At nagpapasalamat po kami, Sir Myong, sa pagkakataon na maibahagi ngayong umaga yung ating mga programa at serbisyo mula po sa Department of Trade and Industry. So katulad po ng nabanggit ko kanina, ang Department of Trade and Industry ay mayroong twofold mission. No? Ito po yung tulungan yung mga negosyante, enabling businesses, at saka yung alalayan yung ating mga consumer, no? Empowering consumers para po makuha nila yung tamang value ng perang kanilang pinaghirapan sa pamamili ng mga produkto at serbisyo. So, yung mga programa po namin sa DTI, simulan po natin doon sa mga tumutulong sa mga negosyante, no? Meron po tayong tinatawag na shared service facilities. Meron po tayong One Town, One Product. Meron po tayong Comprehensive Agrarian Reform Program. At meron din po tayong Industry Cluster Enhancement na tinatawag. So, isa-isahin po natin. Yung ating pong shared service facilities, ito po ay yung pagbibigay ng mga kagamitan o makinarya sa mga grupo, no? Maging asosasyon, kooperatiba, ay binibigyan po sila ng mga equipment para po pangtugon doon sa mga gap in production, no? Halimbawa po, yung may mga example po tayo dito. Halimbawa po sa bayan ng Santa Cruz, yung ating Baliis Farmers Association na gumagawa po ng mga buntal, yun pong Devilla Carp Association, Carp Beneficiaries Association, na gumagawa rin po ng mga bag at mga bayong, no? Susunod po sa Torrijos, meron po tayo dyan yung gumagawa naman po ng peanut butter, no? At saka peanut brittle. Sa Buena Vista naman po, yung Buena Vista Bagoong Multipurpose Cooperative at yung Sikap Association din po sa Buena Vista na gumagawa naman po ng cocoa sugar. Sa Gasa naman po, yung Balita MPC po na gumagawa po ng mga products from cocoa coir. At sa Gasan pa rin po, yung gumagawa po ng Uraro, no? Gumagawa po sila ng Uraro starch, arrowroot products. Sa Buwak naman po, yung Tanikala Multipurpose Cooperative na gumagawa naman po ng mga produkto mula sa abaka, no? Yung mga tsinelas at iba pa. At sa Buwak din po, nandito rin po yung ating root crop production na pinamamahalaan naman po ng Municipal Agriculture Office. Ayan. Dito po sa Buwak din, meron din po tayong partnership, no? Ito po ay shared service facility din na tinatawag na Toll Packaging and Labeling Center, no? Kasi po sa panahon ngayon ng pandemya, ang dami din po na nag-engage into food production, no? Food processing. At isang kailangan din nila, no, na napaka-creative din po ng ating mga bagong entrepreneur, kailangan mayroong label yung kanilang produkto. So ito pong SSF on Toll Packaging yung sumasagot diyan, ano? Pwede pong magpagawa ng labels ng inyong mga produkto for a certain fee, ano? At ito naman po, itong toll packaging po nito ay darating din po yung time na madadagdagan po yung kanilang equipment, no? Bukod po sa label printing, magkakaroon na rin po ng pwede silang gumawa ng packaging. Halimbawa po, yung inyong mga boxes for your food products, pwedeng doon na po gawin, no? Magkakaroon po kami ng machine for that. Ayan. At ito pong bukod po sa SSF, no, meron din po tayong programa na Negosyo Center, no? Ito pong Negosyo Center ay ito po yung parang microcosm, no? Parang pinaliit po siya na DTI office na nakabase po sa munisipyo. Yan. So sa bawat bayan po, meron tayong Negosyo Center at bukod po dyan, kasi po tayo po ay naniniwala doon sa collaboration between the government, no, local government,
academe at saka non-government organization, meron din po tayong negosyo center na nakabase sa Marinduque State College at meron din po tayong negosyo center na nakabase naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Marinduque Chapter. So yun po, SSF and Negosyo Center. Isusunod naman po natin yung ating One Town, One Product. No? Kung maaalala po ninyo itong OTOP, One Town, One Product, ito po yung dati ay yung sa bawat bayan may isa tayong produkto na ipinopromote. Ano? Pero ngayon po, next gen na po ang OTOP, hindi na po isa lang per bayan, no? Ngayon po medyo as many as you can, no? Kung mas maraming competitive products sa ating lalawigan sa bawat bayan ay mas maganda po. Kaya po yung programa po ng itong OTOP Next Gen, lalo na po dito sa amin sa DTI Mimaropa Region ay ano po yan, pinoprofile po yung bawat SME, no? Yung micro, small, and medium enterprises po natin, pinoprofile po namin yan, tapos tinitingnan po namin kung ano-ano po yung mga legal requirements at saka iba pang requirements na mayroon na siya. Halimbawa, simula po sa business name registration, no? Yung mga local registration sa local government. Tapos yun pong mga, kung ikaw ay nasa food processing, yung mga requirements po para makakuha ng Food and Drugs Administration license to operate, no? Para papunta ka po ng export, no? Kung yung tapos kasama din po diyan kung ano ba, kung ikaw ba ay mag-e-enter sa halal market, no? Pwede rin pong tulungan. Ano pa ba yung mga requirement para makapasa halimbawa sa FDA, no? Kasama po diyan yung mga laboratory analysis, mga packaging, label, hanggang sa makapasok ka po sa export market. So yan po yung mga tinutulong ng DTI. At dito po sa Mimaropa, isang strength din po namin ay yung packaging and labeling, no? Meron po kaming tinatawag na Regional Integrated Product Development Assistance Program. So ito po ay ibinibigay ng DTI Mimaropa sa lahat po ng negosyo, no, ng mga micro, small, and medium enterprises, maging food and non-food. Kung ikaw po ay nasa non-food, katulad po ng mga nabanggit ko kanina, yung ating Coco Choir, Abaca, Buntal, sila po ay tinutulungan sa product design, no, para makasunod sila doon sa latest, parang fashion, ganyan, ano, ano ba yung uso, no, yung mabenta sa merkado sa kasalukuyang panahon. Yan po, tinutulungan po sila ng design, pinadadalhan po namin sila ng designer na tutulong sa kanila gumawa ng mag-develop ng mga bagong produkto. Ganon din naman po sa mga food products, no, yan po yung label, yung packaging, design and development din po. Yan. So kapag halimbawa po, katulad po ngayon, yan, meron po tayong toll packaging center dito sa Buwak, no? Kapag po halimbawa natulungan kayo, nagawan kayo ng label, pwede pong dito na ipagawa, no? Hindi niyo na kailangang lumuwas ng Maynila kasi medyo may kahirapan nga po yung transportasyon natin ngayon. So ayan po yung One Town, One Product or OTOP Next Gen. Susunod naman po ay yung Comprehensive Agrarian Reform Program, no? Ako po kasi ay nagsimula po yung karera ko sa DTI as CARP coordinator. Parang ito po ay pag-alalay namin sa programa naman ng Department of Agrarian Reform, yung kanilang mga binibigyang lupa at yung mga landowners ay tinutulungan natin para mapagyaman yung lupa o yung kanilang benepisyong nakuha mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program, no? Yung mga ginagawa po natin diyan ay mga training, marketing assistance, product development assistance, no? At pati po yung paghahanap po ng mga pondo na makakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang micro, small, and medium enterprise. So yun po yung mga yung last po, no, yung industry cluster enhancement, no. Dito po sa Marinduque, yung mga priority industries po na
tinutulungan ng DTI ay ito pong fruits and nuts, cacao, ano pa ba? Yung handicrafts, no? At yun po, yung industry cluster enhancement. Dito po sa industry cluster enhancement, nagtutulong-tulong din po yung lahat ng programa ng DTI. OTOP, CARP, Negosyo Center, at saka SSF, no, kung kailangan nila, para po mapalago yung kanilang negosyo. Isang halimbawa po, itong ating cacao industry, no? Meron po tayong proposal para po sila ay matulungan, no? Ito po ay nakaprograma sa next year na sila ay bibigyan po ng processing facility, no? Magkakaroon na po tayo dito ng chocolate factory. So nakahain na po yan at naghihintay na lang po ng pondo for next year. Yan. Susunod naman po ay yung ating mga COVID response, no? COVID response for micro, small, and medium enterprises. Ito po, ito pong ating programang ito ay para po doon sa mga mayroon ng mga negosyo na nagkataon lamang po na naapektuhan ng pandemya. Ano po? So, dalawa po yung ating programa. Ito po yung livelihood seeding program, negosyo, serbisyo sa barangay, kung saan po binibigyan po natin ng livelihood starter kits. Yung ating mga sari-sari store, kung merong patahian, meron din pong iba na nagbababuyan, binibigyan din po natin yan. Kahapon po ay galing kami sa Pakaskasan, Santa Cruz, no? At doon po ay mayroon na po tayong mga nabigyan. Sila po yung una dito sa batch ng negosyo serbisyo sa barangay. So, sa bawat bayan po dito sa Marinduque, meron na po tayong nabigyan noong mga nakaraan nanggaling na po tayo sa Barangay Pangi, no? Ito po yung chicken broiler production, kung saan pinagyayaman po nila ito, no? Yung pong kanilang nasimulan, yung paunang binigay po sa kanilang mga sisiw at saka patoka ay nadagdagan na po nila. At recently po ay nagkaroon na rin po sila ng pagsasanay, no? Sa kanilang inisyatibo para po makapag-training on dressed chicken production para po maibenta na nila sa merkado yung mga manok na kanilang inaalagaan. Ayan. Nanggaling na rin po tayo sa Barangay Timbo, sa Buenavista, sa Bayakbakin, sa Torrijos, sa Holo, Barangay Holo, Santa Cruz, sa Barangay Bokbok, Mugpog, at dito po sa Buwak ay nanggaling na rin po tayo sa Bui, Tugos, at saka sa Lupak. Yan po yung mga nabigyan na natin dito ng livelihood starter kit. Susunod naman po ay, nabanggit ko nga po, galing tayo ng Pakaskasan, Torrijos kahapon, no? So, pupuntahan pa rin po namin itong Tabionan, Sagasan, pati yung Barangay Pinggan, Bagakay, Yook, at Bikas-Bikas sa Buenavista, Kagpo sa Torrijos. Sa Santa Cruz naman po ay yung Kamandugan, Makulapnit, Hupi, Tamayo, at Kasili. So ngayon po ay merong kasalukuyan pong nag-iikot doon yung ating mga staff from DTI at yung ating mga negosyo center staff para po ibigay na yung mga starter kit ng ating mga negosyanteng na profile doon. So sa Mugpog naman po, sa Barangay Silangan, Hinanggayon at Gisian, at sa bayan ng Buwak, pupunta pa po tayo ng Hinapulan, Ogbak, at saka Duyay. Yan. After po ng negosyo service sa barangay, meron naman po yung isa, yung pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Ito naman po yung PPG. So, itong PPG po, ang una po nating natulungan dyan, yung mga eateries po dito sa Moralion. Yung mga nasunugan po dito sa Moralion, nabigyan po natin sila ng livelihood kits noon pang July. Pero, kasabay po noon, mag-iikot pa rin po tayo, no? Sa Sagasan po, sa Barangay Tabionan at Pinggan,
sa Buena Vista, Bagaca, Yook, at Bikas-Bikas, sa Torrijos, Kagpo, at Pakaskasan. Yun, galing po tayo kahapon, naibigay na rin po ito. Susunod po sa Santa Cruz, sa Kamandugan, Makulapnit, Hupi, at Tambangan, sa Mugpog, sa Barangay Silangan, Hinanggayon at Gisian, sa Buwak, sa Hinapulan, Ogbak at Duyay. So kung mapapansin po ninyo, medyo paulit-ulit po yung mga barangay na aking binabanggit. Kasi po, pinili po itong mga barangay kasi po ang priority ngayon ng mga livelihood seeding programs po natin ay yung mga barangay kung saan mas konti yung economic activity, no? Yung mas mababa, yung mas maliit yung kanilang internal revenue allotment, at saka sila po ay nakalista doon sa priority ng NEDA, no? Dahil po doon sa mga criteria na nabanggit. Ayan. Yung pagpili naman po ng mga beneficiaryo dito, nag-ikot po yan, nag-inikot po ng mga negosyo center staff, buong buwan po ng Setyembre, yun po yung kanilang ginawa. Nag-ikot po sa mga barangay, nag-profile at tinanong po yung pangangailangan ng ating mga kababayang negosyante doon. So, ano po yung criteria para po sila ay talagang mag-qualify doon sa programa. So, dapat po medyo viable po yung project, hindi po yung magninegosyo lang para makakuha nung benepisyo, no? Dapat po ay talagang nakatayo na yung negosyo at dapat ito ay marketable, no? So talagang meron siya mga customer, merong mga bibili ng kanyang produkto, at syempre yung mindset din po nung may-ari nung negosyo, tiningnan din po natin na dapat syempre meron siyang medyo may pagka-visionary, mayroon siyang pananaw na yung kanyang negosyo ay kanyang ipagpapatuloy at hindi siya bibitaw sa kabila po ng mga dinadanas po nating pandemya. So yun po, yung ating livelihood seeding program na PPG, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa, at yung negosyo serbisyo sa barangay. Ayan. Susunod naman po, meron din po tayong mga partnership po with the provincial government. Ito po ay pagkatapos po noong State of the Province address ni Governor, tayo po ay nakipagpulong, kasama po ang LMD Peso, para po doon sa mga skills training po na sila po ang nag-identify nito, ang Peso, at kami po ay partner na napili po nila. So magkakaroon po tayo ng skills training on mushroom processing sa Daikitin sa Buena Vista, basket making sa Tungib at Lipata sa Buena Vista, upgrading on dressmaking, ito naman po ay sa Poblacion Torrijos, banana chips making sa Bantay Boac, manicure and pedicure skills training para po sa mga taga-poblasyon sa Gasan, at baking and pastries sa Hinadharan, Mugpog. So yan po yung tinatawag naming PGM, Provincial Government of Marinduque, LMD Peso, High Impact Projects. So abangan po yan ng ating mga kababayan at malapit na po natin yung i-implement. So yung last po na parang COVID response po natin para po sa mga negosyante ay yung tinatawag pong pondo sa pagbabago at pag-asenso. Ito po yung financing program po ng ating attached agency ng DTI, ang Small Business Corporation, para po magpautang, sa ating mga kababayan. Ito po ay wala pong interest, At sa pagkakaalam po namin, online and offline, meron po tayong 97 applicants from the province of Marinduque. And as of date, nasa 49 na po yung naaprubahan, And majority of them po na-releasean na po ng kanilang mga utang. Ngayon po, kung gusto po ninyong mag-apply, maaring magpunta lamang po doon sa Facebook page po ng Small Business Corporation. I-search po natin yan, Small Business Corporation, o kaya po Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso, Tapos yung kanila pong website ay ang sbgfc.org.ph. Yan po. Ano po kasi yan online application na po siya. Doon nyo na po ipapasa lahat ng papel. Pero kung medyo may kahirapan po tayo sa internet, maaari po tayong magtungo sa ating mga negosyo center o kaya po sa opisina namin sa DTI
para po maalalayan kayo doon po sa inyong application process. Yung mga nakapag-apply naman na po, pwede nyo rin pong ma-check yung status ng inyong application doon din po sa website, sbgfc.org.ph. Yan. So, tapos na po tayo doon sa enabling business. Ang susunod naman po ay yung pag-i-empower po natin sa ating mga consumer. No? Ngayong buwan po, ang buwan po ng Oktubre, ay itinakda po para sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month. Ano po? So, ngayong taon po, ang tema po ng ating pagdiriwang ay Sustainable Consumer is the New Normal. No? In the new normal. Sustainable consumer in the new normal. So, paano po ba daw magiging sustainable, no? So, dapat daw po yung ating pagtingin sa ating pagkonsumo, no, sa pagbili ng mga produkto at serbisyo, ay tinitingnan po natin yung impact nito, no, yung anong magiging dulot nito sa lipunan, no, sa ating mga kababayan, no. Halimbawa po, kapag po may mga kalamidad at may mga pandemya katulad nito, no, hindi daw po dapat tayo nag-hoard ng mga produkto, no? Kasi karamihan sa atin, pag narinig na may kalamidad, ay mamimili na, no? Medyo dadamihan na yung pamimili. So, isipin din daw po natin yung ating mga kababayan na hindi ganon kalaki yung perang nasa bulsa nila para po, kasi kung halimbawa maubos na yung supply ng produkto sa merkado, eh di wala na pong mabibili yung mga kababayan nating umaasa po doon sa mga patingi-tingi, ano po. And ano pa, yung isa pa pong dapat daw tinitingnan sa ating pagkonsumo ay yung impact nito sa environment, no? Ano po ba yung naidudulot nito sa ating kapaligiran, no? So dapat daw po tayo maging more on biodegradable, ano, yung mga packaging na pinipili natin. At saka yung mga produktong ginagamit natin, tingnan din natin yung mga ingredients kasi po baka may mga sangkap ito na nakakasama sa ating kalikasan. Ayan. So, bilang pagdiriwang po ng Consumer Welfare Month ay ngayong nitong October 1 ay nagkaroon po tayo ng Bike for Fun, no? Kinausap po natin yung Morion Bikers para po sila ay makasama natin sa pag-advocate ng consumerism, no? Kasi po napakarami po nung nagbibisikleta dito sa Marinduque ngayon at sila po ay parang kung tutuusin mo ay modelo ng pagiging isang sustainable consumer, no? Kasi kumbaga nakakatulong silang mabawasan yung polusyon sa pamamagitan ng paggamit ng bisikleta and at the same time nakakatulong ito sa kanilang kalusugan. Ayan. So ano pa ba yung ating mga activities for Consumer Welfare Month? So nakapag-launch na po tayo noong October 1 at meron po tayong yung ating diskwento caravan, no? Presyong panalo para sa mamimiling Pilipino kung saan po dinadala natin yung mga basic necessities and prime commodities sa malalayong barangay. Dito po sa Marinduque, noong July, ay naikot na rin po natin yung isang malayong barangay sa bawat bayan ng Marinduque, no? Noon pong July 16, nanggaling na po tayo sa Tigyon-Gasan, July 17 sa Lipata, Buenavista, July 20 sa Maranlig, Torrijos, noong July 21 sa Kilo-Kilo, Santa Cruz, noong July 23 sa Gisian, Mogpog, at noong July 25 po sa tatlong barangay po yung aming dinaanan, no? Barangay Hinapulan, Kanat at saka Bui dito po sa bayan ng Buwak. Noon pong September 25, 26, no? Bilang bilang pagsalubong na po ito sa Consumer Welfare Month, ay nagkaroon din po ng diskwento caravan doon sa Barangay Pag-asa, Santa Cruz, no? Noong October 3 and 4 naman po, nanggaling kami sa Mungpong at Maniwaya Islands, no? Yung ating mga island barangays. At ngayong nitong October
10, galing po tayo ng Botilao at San Isidro, Santa Cruz. October 11, sa Dolores at Dating Bayan, Santa Cruz. At ngayon pong darating na October 17, ito po ay Sabado, sa Barangay San Antonio at Labo, Santa Cruz. So yan po. Ito pong ating Diskwento Caravan ay ano po ito ngayon? 2 birds na po yung tinatarget natin. Kasi po, totoo po na meron tayong mga partner wholesalers, no? Sila po yung tumutulong sa atin para maipasa sa murang halaga yung mga basic necessities and prime commodities, no? Yung mga delata, noodles, mga sabon at iba pa. Pero kasama din po natin dyan yung ating mga micro, small, and medium enterprises. Kasi po dinadala na rin po natin yung mga lokal na produkto. Kasi po sa panahon ngayon na mahirap yung pagluwas ng ating mga produkto sa Maynila, tinitingnan po natin yung ating mga lokal na consumer bilang kakampi ng mga micro, small, and medium enterprises na mabenta pa rin yung kanilang produkto sa kabila ng pandemya. So, dito po, kapartner natin yung isang aktibong kooperatiba po natin sa Santa Cruz, yung Komprehensibong Kalakalan at Komersyo Marketing Cooperative of Santa Cruz, Marinduque. No? Dinadala po nila yung mga produkto. Actually po, hindi lang taga Santa Cruz ang dinadala nila. Buong Marinduque. No? Hanggang maging dito po, yung mga MSMEs po natin dito sa Buwak ay dala-dala nila. Ayan. So, yan po yung ating Diskwento Caravan. At ayan. So bilang pagtatapos na lang po dito sa ating ulat sa bayan, paano nga po ba tayo magiging isang sustainable consumer? So Okay, at Okay, sir. siguro sasagutin ho natin yan mamaya makalipas lamang po ang ilang mga patalasas. Magbabalik po tayo dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Papaano nga ni po baga tayo magiging produktibo, makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa ating mga kababayan, matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan ng mga nagbebenta, ng mga negosyante at yung mga maliliit na mga negosyante, papaano rin po kaya sila makakatulong din sa atin pong mga kababayan lalo pa at nandito po tayo sa ganitong sitwasyon sa gitna po ng pandemyang bunsod ng COVID-19 pandemic. Magbabalik po kami, makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin.
Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya huwag magtipid sa iyong mga pangarap. Sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Secure payment only. Study the terms and conditions. After every transaction, log out the Buy When You Buy online. SRP? Suggested Retail Price, Mare. Ang SRP ng mga bilihin ay pinag-aaralan ng DTI at manufacturers para maging gabay ng consumers. At masigurong tapat ang retailers' prices. Presyo katanggap-tanggap. So sulit! SRP, goodbye when you buy. Pag SRP? online shopping, use hard-to-guess passwords. Give required info only. Check the contact information of the website. Verify super deals and use secure payment only. Study the terms and conditions. After every transaction, log out the Buy When You Buy online. At muli po tayong nagbabalik dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Romeo Mataak Jr. Mula naman sa PIA Marinduque. Sa piling kasama pa rin po natin dito sa ating live na kapihang ito ngayong araw. Ang atin pong OIC Provincial Director ng Department of Trade and Industry, DTI Marinduque, Mr. Ronil Macatol. Kanina po meron iniwan si PD kanina paano daw po tayo o dapat maging sustainable consumer. At talaga namang usong-uso pa rin po pati ngayon yung pagbebenta online ng iba't ibang mga produkto. Paano kaya makakatulong ang DTI sa atin pong mga maliliit na mga online seller? Gayun din, paano kaya makakatulong pa ng higit ang atin pong DTI para sa ating mga SME o yung mga tinatawag po natin na small, medium enterprises? Kung kayo po ay may mga katanungan sa atin pong panauhin, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa atin pong official Facebook account
ang Philippine Information Agency Marinduque. Gayon din po dito sa Marinduque News Network. O kaya naman sa lahat po ng ating mga kababayan na nanunood sa pamamagitan po ng kanilang mga telebisyon, sa Channel 3, maaari po kayong magpadala ng inyong mga komento, mga katanungan sa atin pong hotline number na 0925 o 0923-730-6842 na makikita nyo po sa babang bahagi ng ating mga telebisyon. Yan po, nakapaskil na po ang ating hotline number 0923-730-6842. Magpadala po kayo at maging kabahagi po kayo ng ating kapihan ngayong araw. Para mas engaging po at masagot po direktamente ng atin pong OICPD ang inyo pong mga concern, ang inyo pong mga katanungan. Mas mainam po na maging lehitimo ang inyong mga negosyo. Para win-win po kita. Muli po atin pong ibinabalik Mr. Roniel Macatol, magandang araw pong muli sa inyo. Araw po. Opo. Kanina po ay napag-usapan natin offline yung atin pong mga online seller. Pero bago po yan, may ngayon pong buwan din ay pinag-uusapan po natin or tampok po ngayon yung atin pong tinatawag na Consumer Welfare Month. At bago po tayo magpaalam kanina sa atin pong bago po tayo magsagawa o magkaroon ng commercial break ay iniwan niyo po ang katanungan kung papaano dapat maging sustainable consumer. Papaano po baga ngani dapat ang isang individual ay maging sustainable na mangungonsumo ng isang kalakal o ng isang produkto. So, sustainable consumer is the new normal, no? So, nakita po natin ngayong panahon ng pandemya, no? Lalo na po nung mga kahigpitan pa ng mga community quarantine na sinasabi nila na gumanda daw yung ating kapaligiran. Dumami yung mga halaman, bukod sa dumami po yung plantito at plantita na good for the environment din po yan, ay may mga po yun, kasi hindi lumalabas yung mga tao, so kalikasan yung may gawa nung pagganda ng ating environment. So, tayo po bilang individual, pwede rin naman po kasing proactively, no? Sabi nga, sustainable consumer, proactively, maggawa na tayo ng mga hakbang para po makatulong. Hindi lang po sa kapaligiran, kundi po sa ating mga kapwa-tao, no? Pati po sa susunod na henerasyon. Kasi po dati, pag pinag-usapan yung sustainability, meron pong sinasabing 3 R's, no? Yung kapag kung ikaw ay concerned sa environment, mayroong 3 R's: reduce, reuse, and recycle, no? Sa pagdaan po ng panahon, itong tatlo po nito ay dumami na, no? Hindi na lang po sila ngayon 3. Sila po ngayon ay nasa 8 na. So, una po, para maging sustainable consumer, dapat daw po, we should rethink our choices, no? So, dapat daw po ay pinipili natin yung mga ginagamit nating produkto, no? Iniisip po natin yung impact nito sa mundo, no? Sabi daw po ay consume products that are environmentally friendly, no? At hindi daw po dapat maaksaya. Pangalawa po, refuse single use, no? Don't consume what you do not need, no? Halimbawa po, ano ba ito? Yung mga indirect consumption po natin ng plastic, kahit po yan ay lagyanan laang, ay mas maganda na po na gumamit ng mga bayong, no? Nung mga reusable materials. And susunod po, reduce consumption. Reduce consumption of energy and materials. So very basic naman po, no? Kapag halimbawa daw po hindi ginagamit yung isang silid sa ating tahanan, dapat po ay patay ang ilaw, patay yung mga appliances na nandoon. Pang-apat, reuse everything, share with others, find use for old objects. So ito po, minsan nagagawa din po ito ng mga businesses, no? Meron po tayong mga restaurant na napuntahan na kung saan yung hindi sila bumibili ng bagong mga upuan o lamesa, no? Maski yung mga tables and chairs po nila ay recycled. Ayan.
So, susunod po, repair before you replace. Yan. Fix and upgrade your objects other than throwing them away para po makabawas sa basura, no? I-repair na lang po natin. Yan. Tapos, next, repurpose, be creative and reinvent. Refurbish or regift and be part of the gift economy, no? Halimbawa po, meron kasi, kagaya ngayon po, magpapasko na, no? Sa kabila ng pandemya, hindi po natin mapipigilan ang Pasko. At tayo po ay makakatanggap ng mga regalo, no? Minsan po kasi, 'di ba, kung yung nairegalo sa iyo ay meron ka na noong gamit na 'yon o kaya naman ay ang tawag dito, wala ka ng paglalagyan. So pwede mo siyang ipasa bilang regalo din. Susunod po, recover and upcycle. Yan. I-recover and upcycle daw natin ang energy and materials, no? Usong-uso po ngayon yung mga alternative energy, no? Kung pwede po tayong mag-invest sa solar, ang tawag dyan, solar electrification. Yan. Pwede po. And last, recycle as the last option. Choose the loop and remake. So, marami naman pong pamamaraan ng pagre-recycle. Ano po, yung halimbawa po, mag-recycle ng papel, pagre-recycle ng plastic into eco bricks. Ayan. So marami pong paraan, marami po tayong pagpipilian. Ang mahalaga lang po dito daw ay umiwas sa aksaya para hindi tayo makadagdag sa pressure sa ating environment. So yun po yung ilan sa mga pwede nating gawin to become a sustainable consumer. Bukod po yan doon sa pagtatanim, yan. So kasama na po yan. May idadagdag ko lang din, Sir Myong, dito po sa ating consumer protection, meron po tayong monitoring of supply and prices of basic necessities and prime commodities. Ito po ay ginagawa ng ating Consumer Welfare Division sa pangunguna po ni Sir Neptune Gutierrez. Ayan. Yung basic necessities and prime commodities monitoring, meron po tayong weekly and monthly. At meron din po tayong monthly monitoring ng product standards. Ito naman po yung pagtingin sa mga produkto sa merkado, katulad po ng appliances, mga construction materials, mga sanitary wares, mga electrical products, electronics. Tinitingnan po natin kung sila po ba ay pumasa sa pagsusuri ng DTI, ng Bureau of Philippine Standards. So, kung bilang mamimili po, ang pinakamadali dyan, titingnan po natin yung sticker, no? Meron po tayong PS Mark. Ito po yung globo na mayroong isang check. Ibig sabihin po, ito ay Philippine Standards Mark. Ito po ay gawang lokal dito sa Pilipinas. Para naman po sa mga imported products, ito naman po yung Import Commodity Clearance o ICC, no? Pinakamadali po, ito po ay yung makikita natin sa likod ng helmet, no? 'Di ba? Hindi kayo pwedeng gumamit ng helmet na walang ICC sticker. Ayan. And kasama pa rin po sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month, meron po tayong e-comics contest na naka-ikot din po doon sa ating tema na Sustainable Consumer in the New Normal, na ang deadline po ay ngayong araw. So, hinihintay po na, ito po ay in-announce po natin sa ating Facebook page. Ito po ay nationwide, no? Yun po ang mapipili natin na pinakamagaling na comics sa Marinduque ay lalaban po ng regional, at yung mananalo po sa regional ay lalaban po sa national. Kaya po, maaari na po kayong magpasa hanggang alas 5. Hanggang alas 5 ng hapon sa pagsasara po ng opisina para po bukas po ay mag-undergo na siya ng judging, no? At bukas din po pala ay mag-award tayo ng isang consumer organization, accredited consumer organization, accredited and recognized. At yun po, bukas po ay merong provincial monitoring and enforcement team na naka-schedule. Yun po, yung sabi ko kanina, PS Mark, ICC Mark, i-check. Iko-cover po ito ng PIA at ng MNN, no po. So, abangan nyo po yan bukas.
At ayan na, punong-puno at hitik na hitik ang mga impormasyon na ibinabahagi po sa atin ngayon ng ating panauhin ngayong araw. At sa ating pa pong ibang mga katanungan, ito pong pagdiriwang natin, TV, ngayon ng ating pong Consumer Welfare Month. Ano po ang kahalagahan nito? Though nagbigay na po kayo ng pahapyaw na mga detalye at impormasyon kanina. Bakit kailangan pong gawin natin ang ganitong bagay? Ito pong Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang. Unang-una po para i-advocate yun pong mga karapatan ng ating mga mamimili. Mga karapatan. Pero yung tema po natin ngayong taon, ano po siya, more on the responsibility of the consumer, no? Kasi kung ang consumer po ay may karapatan, meron din po siyang responsibilidad, no? Responsibilidad sa lipunan, sa mga kapwa-tao, at responsibilidad po natin sa kalikasan. Yan. Ano po ba, PD, ang pangunahing karapatan ng isang mamimili o ng isang nangungonsumo ng isang produkto o serbisyo? Okay. Siyempre po, meron tayong karapatan sa pagpili. Ano po? Ang mga produkto po sa merkado ay sari-sari, no? Napakadami na po ngayon. Ngayon po, nasa atin po yung pagpili ng presyo sa pamamagitan ng presyo, ng brand, no? At saka syempre yung quality. So, kami po sa DTI, ina-advocate po namin na kung kayo po ay pipili ng produkto, hindi po porket mahal ay maganda na. Ano po? So, dapat po ang tinitingnan natin ay yung kalidad at kaligtasan ng produkto. Dapat po ay angkop ito sa paggamit, no? Bukod po sa right to choose, meron din po tayong karapatan sa impormasyon, no? Kaya po natin ito ginagawa para po masagot itong karapatan ng ating mga consumer, yung karapatan sa impormasyon ng kanilang mga, halimbawa po, kung sila ba ay mayroong reklamo sa produkto o serbisyo na kanilang in-avail, ano po ba dapat yung gagawin, no? So syempre, yung iba po kasi ay pupunta agad sa DTI, no? Hindi naman po sa ayaw namin na sa DTI agad kayo pupunta, pero minsan po kasi sa tindahan pa lang pwede na po yang ma-resolve, no? Yung yung mga tindahan po natin ay meron po yang, kung wala man po silang physical na customer service counter, ay meron andyan naman po yung tindera, yung supervisor, yung manager o kaya po yung may-ari na pwede nating lapitan, no? Kausapin po natin ng mahinahon. Yung iba po kasi nating consumer ay minsan ay nagagalit agad, no? So maging mahinahon po tayo sa pakikipag-usap kasi po minsan po yung reklamo natin ay sa pamamagitan lang ng mahinahong usapan ay nasusolusyonan na po siya. Ngayon, kung pagdating po doon sa tindahan, nagpunta ka na sa, siyempre, makakausap mo una dyan, yung tindera, no? Minsan po yung mga tindera natin, wala po silang kapangyarihan na natugunan yung ating reklamo. So, po tayo, mag-elevate po tayo, no? Punta po tayo sa supervisor, pag hindi pa rin po sa may-ari, no? Ngayon po, kung hindi po talaga masolusyonan doon sa tindahan, meron po tayong, pwede na po tayong lumapit sa DTI. Yan. Dito po sa amin, ang requirement naman po kasi sa pag-complaint ay meron ka lang dapat ebidensya na ikaw nga ibumili doon sa tindahan na yon. So, sales invoice o kaya po yung official receipt, no? Siyempre, meron po kaming form kung saan po isusulat ninyo yung inyong personal information, kung ano po yung inyong inireklamo at ano po yung inyong nais na mangyari, no? Kasi po ang mga consumer ay mayroong 3 R. Tama ba, R? Meron po silang 3 redress mechanism. Unang-una po ay yung pwedeng palitan yung produkto. Pangalawa po, kung may sira yung produkto, pwedeng i-repair nung nagtinda, no? Kung hindi pa rin po ubra yung repair, ay i-refund na po yung inyong ibinayad ay ibabalik na po. Yan. So yun po yung mga impormasyon na kailangan doon sa aming form. Tapos po, ang maganda po dito ito po unique sa DTI Marinduque. Kapag po may natatanggap na reklamo ang ating OIC Consumer Protection Division Chief, no, si Sir Neptune Gutierrez, ay talaga pong hindi na po
hindi na po kayo maghihintay ng araw, kundi po sasamahan na niya po kayo doon sa tindahan at pag-aayusin na po yung inyong reklamo doon sa tindahan. At karamihan naman po ay natutugunan kaagad. So, yun po, no? Karapatan sa impormasyon. Marami pa pong nakapaloob na sa karapatan ng mamimili. Isa pa rin po diyan yung no return, no exchange, no? So yan po ipinagbabawal na po yan ng batas, no? Hindi na po pwedeng sabihin, hindi pwedeng may nakapaskil sa tindahan na may no return, no exchange. Kasi po parang o kaya sa resibo, yung iba po kasi dati meron sa resibo. So hindi na po 'yun maaari kundi kasi po parang pinangungunahan natin yung consumer na wala ka ng karapatan kasi no return, no exchange nga. Pero hindi po yung totoo kasi po meron nga po tayong return, repair at saka refund na mga solution po na available po para sa ating consumer. Right. Dami nating natututunan sa mga pangunahing karapatan ng atin pong mga mamimili. Okay, eto naman po, speaking of karapatan, nauuso po ngayon yung tinatawag na digital at online marketing o market. Ano-ano po kayong mga karapatan? Unahin na po muna natin yung atin pong mga mamimili dyan sa online. Marami po ngayon naglipa na mga e-commerce na tinatawag po. Ano po muna yung mga pangunahin o yung mga karapatan ng isang bumili online? Siyempre po, 'di ba, kapag yung karapatan naman po kasi ng mamimili, ano po 'yan? Applicable po 'yan offline and online. Kung ano po yung karapatan ng mamimili doon sa aktual na pagbili sa tindahan, yun din po yung karapatan niya kung bumili man siya ng online. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, yung tamang kung magkano yung kanyang binayad, dapat yun po yung value na kanyang makuha, no, doon sa kanyang pagbili, no? Kasi sa dami po ng online selling, marami po tayong pagpipilian ng mga produkto. So doon po kasi sa halimbawa po dito po sa mga platforms, no, katulad yung mga sikat po na platforms kagaya po ng Lazada at Shopee, no, diyan po kapag titingin ka pa lang ng produkto, pwede mo nang makita, no, yung mga rating, yung mga komento ng mga nakabili na. So kung medyo maraming negative comments, no, maaring wag na tayo doon bumili, no, bilang paggamit ng ating karapatan. And at the same time, may karapatan din po tayo doon sa pagsasauli, no? Kasi po kami dito, meron na po kaming may mga nagrereklamo po online doon sa aming Fair Trade Enforcement Bureau sa Manila, no? Kasi siguro iniisip ng customer na dahil doon based yung kumpanya ay doon sila magrereklamo. Pero yan po ay ipino-forward din po sa amin at dahil po ipino-forward siya sa amin, tinitingnan din po namin kung ano yung aming magagawa. So, nakikipag-ugnayan din po tayo doon mismo sa online platform na nasa Maynila at doon sa mga customer na taga dito po sa Marinduque. Ngayon naman po, dito po sa lokal, dito po sa Marinduque, meron po tayong mga maliliit na nag-online selling, no? So, yung atin pong negosyo center dito sa Buwak, no, ay nag-establish po nung isang page na tinatawag na Marinduque MSMEs, no. Yung initiative po na yan ay napakaganda kasi po doon po naiipon po namin, no, kapag po merong lokal na nagbebenta sa Facebook, ina-add na namin doon at pag nandoon na po sila sa Marinduque MSMEs page, yun po, nalalaman na po nila kung yung mga programa at serbisyo ng DTI katulad po ng business registration, no. So kasi po yung pagpili naman po kung magre-rehistro o hindi ay nasa MSME po yan, no? Kung siya ba ay gusto niyang maliit lang siya at siya ay hindi magpapakita, di ba? Kumbaga hindi niya ihahayag yung kanyang negosyo sa pangmalawakan,
Pero kasi dahil nasa internet ka, medyo malawak na po yung Correct. market na nakakita sa inyo. So ini-encourage po natin na mag-register yung mga MSMEs, no? Ito po ay nasa business name law. Ano po yung batas po natin sa business name? Dapat po ay kukuha muna ng business name sa DTI. Tapos po ay mapunta po kayo sa munisipyo, no, para po kumuha ng mayor's permit, no, at yung iba pa pong requirement ng munisipyo. At syempre po, kukuha din po kayo ng BIR. Ngayon po karamihan sa mga nagnenegosyo natatakot po na magrehistro dahil nga po doon sa tax. Ano po? Yan. Ngayon po, may programa din po yung DTI dyan. No? Meron po tayong tinatawag na BMBES Act of 2002. Ito po yung Barangay Micro Business Enterprises Act. At ito po ay na-revise pa. No? Pinaganda pa po ito sa pamamagitan po ng Go Negosyo Act. No? Kasi po dati, kung ikaw ay mag-a-apply ng BMBE, sa munisipyo ka mag-a-apply. No? Pero ngayon po, inilipat na po sa DTI. Yung pagre-rehistro na to, libre lamang po, no? Kapag nakakuha na kayo ng DTI business name at nakakuha na kayo ng mayor's permit, pwede na po kayong mag-apply ng Barangay Micro Business Enterprise. At ito po ay magbibigay sa inyo ng benepisyo doon sa exemption po sa annual income tax. No? Pero pinapaliwanag din po namin na hindi po kayo exempted sa filing. Mag-file pa din po kayo at saka mag-file at bayad rin po kayo ng mga quarterly. No? Doon lamang po kayo may exempt sa annual. At marami po doon sa mga MSMEs natin sa Marinduque, no? Katulad po halimbawa ni Julie Ann's Handicraft sa Torrijos. No, nakausap po namin kahapon, ay talaga po napapakinabangan po nila yung kanilang Barangay Micro Business Enterprise registration. Ayun. Ang dami po ng mga programa ng DTI. Kulang na kulang ito pong ating oras. So, siguro sa mga susunod na araw, mas maganda per program, per appearance ni Sir, para ang dami niyang pwedeng gawin at ituro sa ating mga kababayan, i-walk through yung ating mga kababayan sa kung paano magrehistro, yung mga nag-online market, mga online marketers natin, ng mga kababayan, para alam nyo po, pag legitimate po kasi kayo, mas mabibigyan po kayo ng anong tawag dito ay mas makaka-avail po kayo ng mga programa pa ng ating ng ating pamahalaan. Pangalawa, matutulungan po kayong i-secure yung inyo pong mga negosyo. So, siguro sa mga susunod na araw, sana ay magkaroon pa ng pagkakataon itong DTI para ipaliwanag yung mga programa na diniscuss kanina ni Sir. Pero usong-uso po din, mabalik po kita sa online marketing, usong-uso, nakikita po natin na yung iba nating mga kababayan na nagbebenta, bakit kaya nilalagay nila na hindi nila nilalagay yung presyo doon mismo sa kanilang binibenta na mga produkto? Ayan. So, kung sa actual product, nire-required ng DTI yung tinatawag na price tagging, dito kaya sa mga online at bakit hindi nilalagay yon, at ano kaya ang pwede nating ibigay na mensahe sa ating mga online marketers? Ayan. So, sa mga nag-online market po ng kanilang mga produkto, talaga pong required na po. Bawal na po yung PM Cent. Matagal na pong nasa national news po yung issue na yan. At ang mensahe po siguro, hindi lang doon sa mga nagbebenta, Kasi kung nagbebenta ka, dapat talaga kapag may nagtanong ay sasagutin natin, o kaya po doon pa lang po sa inyong advertisement ilagay niyo na para po hindi pa ulit-ulit. Although makulit po yung ibang mamimili, kahit nakalagay na ay atanong pa rin po 'yan. Konting tiyaga lang po, Doon naman po sa ating mga mamimili, siguro po
dahil nga may karapatan tayong pumili, para din mahikayat yung ating mga nag-online na maglagay na ng presyo, ay doon po tayo mabibili sa mga nagpa-publish po ng kanilang price. Ayan. So yun lamang po yun kasi 'di ba kung transparent po yung ating negosyo ay tayo po ay tatangkilikin ng ating mga kababayan, no? Sinasabi nga po namin 'yan sa consumer education na medyo makapangyarihan po ang mga consumer, no? Kapag po ang mga consumer ay tulong-tulong, maaari po yung magpasara ng isang negosyo, no? Kapag po nagkaisa yung mga consumer. At doon na rin po sa registration kanina na nabanggit, no? Dagdag ko rin, Sir Myong, yun pong pag-i-establish ng track record, no? Kasi sabi ko kanina, kung yung iba kasi tinitingnan nila na maliit lang yung negosyo nila, kitchen-based lang. Pero, 'di ba, yung sabi nga natin sustainability ng negosyo, kung ang pananaw natin ay palakihin yung negosyo at balang araw ay lumawak pa yung ating merkado, dumami pa yung ating pinoproduce, ay mas maganda po na magrehistro na para po ma-establish yung inyong track record. Kasi po, hindi po natin masasabi, no? Darating po yung panahon, mangailangan kayo ng karagdagang puhunan. Darating po yung panahon, hihingi kayo ng tulong sa ibang ahensya, halimbawa po sa DOST, no? Sa DOLE. Requirement po yung kayo ay rehistrado para po ma-avail ninyo yung tulong ng gobyerno. Ano po yan? Whole of government approach na tinatawag, no? Kasi sabi nga po namin, hindi kayang tawag dito? If it takes a village to raise a child, it takes the whole of government approach to help our micro, small, and medium enterprises. Marami pong programa ang gobyerno. Yung iba nga po nating mga MSMEs ay na-overwhelm na, no? Kasi ang dami pong inihahaing tulong sa kanila. Kaya po sana po tingnan din natin yon para po tayo ay maging isaligal natin yung ating negosyo at para po makiisa rin tayo doon sa pagiging pro-consumer, no? Kasi po yung registration po natin, isa po rin po yung tinitingnan ng mga consumer, ng ating mga customers, yung mga bulk orders halimbawa, para kayo ay tangkilikin. Kumbaga parang umpisahan po natin sa tama. Ano po? Maganda po yung discussion natin na ibinabahagi. Ang dami ko pa ditong gustong malaman kay Sir. Yung iba dito yung ating ginagawa na mga diskwento caravan na kasalukuyan pong nangyayari diyan sa bayan ng Santa Cruz. Maganda po itong pagkakataon sapagkat inalalapit po ng DTI yung atin pong mga produkto na pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan sa isang barangay o sa ilang mga barangay o sa isang munisipalidad para dahil alam po naman po natin na medyo challenging ang magtungo sa mga kabayanan kung saan nandoon yung mga malalaking mga bilihan ng ating mga pangunahing produkto na kung saan ay doon tayo nakakabili ng mas murang mga kalakal. Pero ang ginagawa po ng DTI dahil po dito sa kanilang diskwento caravan ay yung mga nasa barangay na mga mamamayan at mga mamimili, makaka-avail po kayo ng produkto sa halagang mura at sa tamang puhunan, sa tamang presyo So yan po ay inumpisahan na ng DTI at sa kasalukuyan nga ni po sila ay nandyan po sila sa bayan ng Santa Cruz, sa partikular sa yung susunod po nito PD, saan pong barangay? San Antonio. Okay. Ito po, pag one of these days siguro, maganda rin ho kasi na ma-feature natin dito yung, dahil hindi lamang po yan mga anong tawag dito, yung mga nagbibenta ng mga basic commodities, bagkos ay inasama po nila yung atin pong mga lokal na mga SMEs, So, isa po yan sa mahalaga nating i-discuss din kapag muli nating nakapanayam dito si PD. At saan po kaya yung next naman? Saang bayan po kaya dito sa atin pong munisipalidad o dito sa ating lalawigan sapagkat inaintay din po yan ng mga taga-Torrijos. Okay. Sa ngayon po kasi itong second phase ng Diskwento Caravan ay
ito na yung ito na yung last for the year. Pero kasi ano pa naman ngayon, October, November, December, no? Pinakamalayo na po yung next year, pero titingnan po natin kasi po kapag may pondo pa po tayo, pwede pa po tayong bumalik sa Torrijos kasi nanggaling na rin po tayo diyan. Okay. Oo, so pwede po nating balikan yung mga yung ating mga bayan. Okay. And then isa rin po sa malaking proyekto na ginawa po ng DTI Marinduque yung nagbigay po kayo noong shared facilities at nabanggit niyo po yan kanina siguro para rin po sa kabatiran ng ating mga kababayan, meron pong dinonate na shared facilities kung saan parang printing po ito equipment Paki-discuss, pakibigyan naman po kami ng impormasyon diyan dahil mahalaga po yung proper branding at siguro mas mura din po yung pagpapaprint doon sa inyo pong ginawa na initiative between the PCCI and our DTI Marinduque. Yan, Sir Myong. Katulad po nung nabanggit niyo, ito po ay partnership, no? Ang atin pong proponent ng project na to ay yung PCCI Marinduque chapter at sa pangunguna po ni Mrs. Carmelita Rejano. At yan po ay tumatanggap na po yan ng ng mga paprint, no, ng inyong mga label. Dito po yan matatagpuan sa Barangay Tabi sa Buwak at ano po yan, ngayon po ay pwede po kayong magpagawa ng label design at mga label printing sa ngayon. So, tas darating po yung ngayon pong Oktubre, darating po yung susunod pang equipment. Ito naman po ay yung paggawa na nung packaging. No? Pwede na po siya magtupi-tupi ng mga karton. Depende po sa size na kailangan ninyo. Yan po yung aabangan po natin dyan. No? At sa ngayon po, medyo marami na po yung nagapagawa na ating mga micro, small, and medium enterprises. No? Medyo, lang po yan, meron lang pong minimal fee na babayaran para po doon sa labor at materials, syempre po. At malaking bagay po yan para makatulong doon sa inyong negosyo, Kasi po ang unang nakikita po ng mga customer natin syempre yung packaging, no? Pag maganda yung packaging, na-attract na sila, so mabili na po sila ng inyong produkto. Correct. Masusubukan nila at pag kung maganda talaga yung inyong produkto, patuloy nila itong tatangkilikin. Correct. I totally agree po. At ang atin pong mga negosyante dito, lalong-lalo na po yung mga maliliit nating mga negosyante, yung mga lokal na mga small, medium enterprises, kanya-kanya po sila ng promotion ng kanilang mga produkto. Papaano po nakakatulong ang ating DTI at papaano po makakatulong ang ating DTI sa kanila? So, ayun nga po, no? Tayo po ay mayroong online, meron po tayong offline, ibig sabihin yung harapan na bentahan, at meron po tayong mga pasalubong center dito po sa Marinduque. No? So, unang-una po, doon po sa online, katulad po nung nabanggit ko kanina, meron tayong page na Marinduque MSMEs, no? Kasi po napansin din po namin, meron po kasing mga online selling pages, no? Na halimbawa Marinduque yung pangalan, pero pag tiningnan mo, hindi naman mga taga Marinduque yung mga nagabenta doon, So, kaya po gumawa din po kami itong Marinduque MSMEs, no? Inisyatibo po ng isang negosyo center staff. Ito po ay dito po natitipon, no, yung mga lokal nating micro, small, and medium enterprises. Kaya yung mga mamimili po natin, yung mga naghahanap po ng mga local products, no, pagkain, at saka at iba pa, no, yung hindi pagkain ay available po diyan sa ating Marinduque MSMEs page. Parang po siya, mag-join lang kayo para maging member ng group. Sa ngayon po ay nasa 495 yung members po ng page na yan. So yung mga consumer po natin, pwede din po kayo magpa-member para po kayo ay makabili, no, ng mga makapagtangkilik ng ating mga lokal na produkto. At pangalawa po, yung offline, yun nga po, dinadala natin yung ating mga produkto sa mga barabarangay. Ang nakakatawa nito, Sir Myong, no, kasabay ng Diskwento Caravan, kapag po doon sa mga barangay, nakita po nung mga taga-barangay yung produkto, sila po ay parang natutuwa at parang, ay mayroon pala tayong ganitong produkto, ay hindi natin alam, di ba? Kasabay po niyan yung partner po natin sa Santa Cruz, si KKK Marketing Cooperative.
nagkakandak din po sila ng mga mini bazaar, no? Sinusuportahan din po natin 'yan sa DTI kasi po talagang sa panahon ngayon, ang tutulong po sa ating mga negosyante ay yung mga lokal na consumer. Correct. At ang susunod po, yung atin pong mga pasalubong center, no? Hindi ko lamang po nadala yung listahan, no? Pero marami po tayong pasalubong center sa bawat bayan dito sa Marinduque. Kung kayo po ay naghahanap ng lokal na produkto, tangkilikin, doon po tayo pumunta sa mga pasalubong centers. Ang tagline nga po ng DTI ngayon ay go local, buy local, di ba? Sabi nga po, kapag daw po tayo ay bumili ng local products, tayo po ay magiging bayani, no? So be a bayani, no? Bumili po tayo ng mga lokal na products, tangkilikin po natin ang mga produktong Marinduqueño. PD, ito, bago tayo magtapos sapagkat ang bilis ng oras talaga naman, ano. Ito pong nasa ilalim tayo ng pandemya. Ano po yung na mga ilang buwan din po tayo na nasa ilalim po ng enhanced community quarantine. Ano po, though ngayon po ay modified general community quarantine na tayo, marami po ba ang nagsara ng mga negosyante natin dito sa ating lalawigan? And ang question ko po in relation with that ay yung atin pong mga micro, small and medium enterprises na medyo challenging po sa kanila yung pag-operate ngayon. Nagkaroon ho kayo ng pagkakataon, ibahagi kanina yung mga pautang. Paano pa nyo sila natutulungan sa ngayon? Yung ating mga MSME. Opo. So medyo nahirapan po talaga yung ating mga micro, small and medium enterprises nitong pandemya, no? Kasi marami po sa kanila naghanda po para sa ang tawag diyan sa ating Marinduque Expo doon sa Holy Week. Yes, oo. Yung mga produkto po nila, no, talagang nag-strategize na lang din po, no, para mabawasan yung pagkalugi, no, hindi ganun kalaki, ay ibinenta na po nila yung kanilang mga produkto ng buy one take one. Ayan. Nagpa-promo na po yung ating mga micro, small and medium enterprises. Pero para matulungan po sila, ang DTI po, kasi po dati po 'di ba meron tayong mga ginagawang trade fair, no? Isa pa po 'yan na naging dagok din, no, yung yung MSMEs po natin sa Marinduque kasi ang Marinduque po ay nag-iisa sa Mimaropa na mapalad na nakakasali po doon sa trade fair po sa Session Road sa Baguio City. So nakakarating po yung produkto natin. Ngayon po hindi natuloy yung Panagbinga Festival. So naging po 'yon, naging challenge po 'yon. Pero po si DTI ngayon patuloy po yung meron din po tayong ginagawang mga online trade fair, no? Nagkaroon po nung Pasinaya, no? Pasinaya Trade Fair kung saan po meron pong meron pong platform for Mimaropa Naturally, no? Yung tawag po sa ating trade fair. At ngayong October po magkakaroon din po ng online trade fair yung Mimaropa Naturally, no? At ito po ay ibabahagi po natin doon sa ating Facebook page para po malaman naman ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa Marinduque, kundi po sa ibang sa Metro Manila, para po sila man po ay makapag-online shopping na din. Ayun. Sir, sa Romblon, nakita ko po ay meron po silang partnership doon sa mga deliver ho o nagatinda po ng mga kalakal o mga produkto. Dito po ba meron na po tayo? I understand meron na pong ginawa dito si Ate Ninay Pesina inumpisahan yung mga online delivery platform natin dito. Paano po kaya din natin sila matutulungan para yung maiwasan din po natin yung paggalaw po ng ating mga kababayan dahil para po sa kabatiran ng ating mga kababayan naglabas po ng panibagong executive order ang ating pong gobernador regarding naman po ito doon sa pagdating ng mga LSI at iba pa po nating mga kababayan para mas maiwasan ho yung pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan po kasi nito naiwasan natin ng mga online delivery platform na ito yung paggalaw ng ating mga kababayan. Paano nyo po sila sinusuportahan sa mga pagkakataon at mga panahong ito? So, yung ating pong sa ngayon po ay walang established na partnership with this delivery
platforms, no? Pero po, katulad po nung nabanggit ko kanina, maaari po natin silang i-tie up dito sa ating mga pasalubong centers or direct po sa ating mga micro, small, and medium enterprises. Yung isa po palang nagawa na namin with these online platforms ay yung pagpo-provide po sa kanila nung directory nung ating mga micro, small, and medium enterprises, no? Kasi po gusto nila na i-link talaga yung ating, gusto rin talaga, lumapit naman sila sa ating opisina at gusto nga po nilang makatulong din talaga sa mga MSMEs. Kaya po, yun po, no? Bilang si DTI po, kilala niya po lahat yung mga micro, small, and medium enterprises natin dito sa Marinduque. Ibinigay po natin sa kanila yung kanilang yung directory para po makipag-ugnayan at makadaupang palad nila ito mga MSMEs bilang partner na mga sellers. Okay. And at the same time po, yung itong panahon ng pandemya din po, para po dun sa movement of goods, no, nag-i-issue po tayo hanggang ngayon ng mga do not delay pass, no. Kasi po yung iba po ay nag-print ng sarili nilang do not delay pass, pero ito po ay pag na-checkpoint, ito po ay hindi acceptable kung wala pong pirma at saka dry seal ng DTI. Okay. So kailangan po ay talagang nanggaling po sa DTI yung kanilang mga do not delay pass na tawag dyan, print out. Okay. Yung inapaskil po sa inyong mga sasakyan, mahalaga po na yan, kumuha po kayo o makipag-ugnayan po kayo sa DTI at ang kanila naman pong contact number and detalye po kung paano nyo sila makakausap ay makikita nyo po sa babang bahagi ng ating mga telebisyon. Alright, maraming salamat po, OIC Provincial Director Roniel Macatol, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na kayo ay aming makadaupang pala dito ng personal at maging kabahagi ng ating programang Kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque at mailatag po sa taong bayan, sa ating mga kababayang Marinduqueño, ang mga programa ng Department of Trade and Industry. Sir, baka meron pa po kayong mga mahalagang mga impormasyon, mga paalaala na hindi ko po naitanong, ay nasa inyo po, sir, ang oportunidad. Ayan. So, maraming salamat, Sir Myong, sa pagkakataon din po na ibinigay ninyo sa amin para ibahagi po yung mga programa at serbisyo at mga ginagawa po ng Department of Trade and Industry dito po sa lalawigan ng Marinduque. No? Gusto ko lang din pong idagdag yung doon po kanina, doon sa mga complaints, yung sa pag-handle ng complaints, kung kayo po ay may reklamo, meron po kasing mga ahensya ng gobyerno na mayroong hawak ng certain products. Halimbawa po, sa amin po, yung basic necessities and prime commodities, ito po yung mga processed or manufactured products, no? Yung mga delata, noodles, etc. No, pagdating naman po sa Department of Agriculture, yun pong mga fresh, no? Yung mga fresh produce, mga gulay, karne, isda, yan. Pagdating naman po doon sa mga presyo ng gasolina, LPG, yan po ay sa Department of Energy, no? Yun naman pong pawid at saka mga lumber ay sa Department of Environment and Natural Resources. Pero kami po ay nakikipag-ugnayan din sa mga ahensyang nabanggit. Actually po may mga joint operations po kaming ginawa, no, during the pandemic para po i-monitor yung presyo at supply ng mga produkto na hawak nila. At sa bahagi pa rin po ng DTI, ang amin pong opisina ay laging bukas, no? Kung kayo po ay mayroong pangangailangan sa inyong negosyo o kaya meron po kayong concern as a consumer, bukas na bukas po ang aming opisina at para po paglingkuran kayo. No, bukod po sa aming opisina, pwede rin po kayong magsadya sa ating mga negosyo center na nasa mga munisipyo po, no? Nasa 6 na munisipyo, sa PCCI at saka sa MSC, no?
At shoutout po sa ating mga negosyo center coordinators, no? Sila po yung talagang frontline natin sa munisipyo. Sila po yung may dala nung lahat po ng programang binanggit po natin ngayon sa programa, ano po nila yan. Dala-dala po nila yan. So pwede rin po kayong pumunta sa kanila at sana po sa pagbisita nyo sa aming opisina, sa pakikipagdaupang palad po namin sa inyo ay patuloy po namin kayong mabigyan ng serbisyong higit pa sa inaasahan. So maraming salamat pong muli at magandang araw po. Ayun, napakadami ho nating natutunan. Actually, ako po ay nabanggit nyo kanina yung related ho dun sa mga kalakal o mga produkto. Alam nyo po dati nung hindi pa ako ganun bihasa nung hindi ko po, nung nakapanayam ko po kasi yung DTI at nung naging kabahagi po ako nitong umattend po ako ng council, saka ko lang naalaman na may kanya-kanya palang mga responsibility at may authority yung mga kalakal na nakikita po natin sa merkado. Ang alam ko po dati, ayan po ay lahat ay saklaw ng DTI. So siguro sa mga susunod na araw ho o sa mga susunod na panayam natin kay PD, yung mga specific na mga kalakal na po na yon, do pinahapyawan nyo na kanina, ay mas bubulay-bulayin po natin yan sa mga susunod po na panayam natin kay PD. Ang dami pong dapat ibigay at ipaliwanag ng atin pong kagawaran ng ito pong DTI para mas maunawaan ng atin pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo at mga responsibilidad po nila sa atin pong mga kababayan. Kami po dito sa Philippine Information Agency, ang aming pong mandato, kagaya po ng kung ang DPWH po ay meron po silang build, katuwang po kami ng atin pong mga ahensya ng gobyerno. Sa amin naman po ay explain, paliwanag. So nandito lamang po ang Philippine Information Agency para tulungan pong magpaliwanag ang atin pong iba't ibang ahensya ng atin pong pamahalaan. Yan, special shoutout po muna bago po tayo magtapos. Kapiling din po natin ngayon ang bahagi po natin at kasama po natin ito matagal na po paglakad po natin pag tayo po ay naiimbitahan dyan po ng mga aktibidades po ng DTI nung nagkaroon po tayo ng nung pasalubong center kiosk dyan po sa atin pong Marinduque Airport, dyan po sa Gasan, kabahagi na rin po natin yan. At hindi po yan hindi po natin hindi pwedeng hindi nakikita natin yan sa atin pong mga aktibidades ng DTI. Mr. Neptune Gutierrez. Maraming salamat sir sa pag-assiste sa ating PD para mas maging maayos ang mga serbisyong ibinibigay natin sa atin pong mga kababayan. Another thing na gusto ko ring maging programa ng DTI o maipaliwanag pa o mabigyan pa ng buhay ng DTI yung pag-feature naman sa ating mga MSMEs o mga micro, small, and medium enterprises. So, sir, kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyong ahensya, sa DTI, para mas mabigyan po natin ng sapat at tamang impormasyon. Hindi lamang ang mga mamimili, bagkos ay ang mga negosyante. Sa pangalan po ng aming Regional Director, Dr. Joey Alagaran II, at sa amin pong mga kasamahan o sa amin pong mga kasama dyan sa PIA Mimaropa, dito po sa Marinduque News Network, muli po ang aming mga kabahagi, Santino Latorena, Mark Cesar Ola, Carl Angelo Bonyag, Adrian Rosales. Sa Lucky 7 Channel 3, Tita Rita C. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kababayan, Provincial Information Officer ng PIA Marinduque, ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam. Muli po, ito po ang kapihan sa PIA Marinduque. Magandang araw, kabayan.